Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan pa rin dito sa video ito ay itong interview ni Sofronio Vasquez. Itong nanalo dito sa The Voice America. Ating pag-uusapan ano nga ba ang naging sekreto ni Sofronio ng kanyang pagkapanalo dito sa nasabing sing contest. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kabi-kabila na po ang kanyang media interview itong nanalo dito sa The Voice America na si Sofronio Vasquez na kung saan ay isang Pinoy at kauna-unahang Asian na nanalo dito sa kailang singing contest. At masasabi natin mga kapolitika na talagang sobrang sikat ni Sofronio ngayon hindi lamang sa Pilipinas at even doon sa Amerika kung saan naganap yung singing contest itong The Voice America. So ang sabi niya ay kabi-kabila daw itong mga media interview sa kanya ngayon, and sabi niya nakaka 20 to 30 interview siya kada araw. So talagang grabe ang in demand ni Sofronio ngayon dito sa mga media kasi nga sobrang sikat. At naikwento niya rin po dito mga kapolitika na kung saan ay yung itong time ni Sofronio na kung saan sa final night ay isa daw sa pinakamataas na rating ng show. So ibig sabihin ay talagang nakatutok at talagang pinanood ng karamihan, especially ng mga Americans at mga Pinoy itong The Voice America. At ano nga ba talaga ang naging sekreto ni Sofronio kasi sinabi doon ng kanyang coach, ang coach ang nagbigay sa kanya kung anong song piece itong kakantay ni Sofronio dito sa finals night. Okay, so base dito sa kanyang naging interview, ang talagang sekreto ni Sofronio mga kapolitika, ang susi ng kanyang tagumpay dito sa The Voice America ay itong emotion. So nagkaroon ng emotional attack ang pag-awit ni Sofronio dito sa finals ng The Voice America kasi yung sinabi nga ni Gary Valenciano na kung saan magkaiba ang isang vocalist dito sa singer. So ibig sabihin pag singer ka, you can only sing song, and then iba rin ang kung ikaw ay isang vocalist, iba rin yun kasi parang storytelling ka, nagnanarrate ka nung song, which is yun ang ginamit ni Sofronio dito sa The Voice America, at yun ang naging susi ng kanyang tagumpay. Kumbaga nadala ni Sofronio yung pagiging emotional ng mga Pinoy, and then merong touch doon sa mga audience. So yun po ang nangyari base dito sa kanyang naging interview. So ang sabi niya rin dito sa kanyang pahayag ay magkakaroon siya rin, uuwi siya bago magpasko para i-meet yung kanyang pamilya kasi base doon sa ating napag-alaman ay taga Misamis pala itong si Sofronio. So magkakaroon rin po siya ng itong courtesy call dito sa Malacanang, so makikipag-meeting rin siguro siya dito sa ating presidente. And at the same time mga kapolitika, meron rin pong mga offer pala sa kanya doon sa Amerika na magkakaroon rin siya ng show. So talagang buhos ang blessings dito at yung mga recognition dito kay Sofronio. But I think yung masasabi ko lang din ay kasi sa Amerika sikat daw ang mga Pinoy base dito sa kanyang interview, ay kilalang kilala ang mga Pinoy pagdating sa kantahan. Talagang hindi magpapahuli ang mga Pinoy at ginagaya pa nga yung mga Hollywood na mga singers. So basically ay ang sabi doon ni Sofronio, malaki ang impluwensya, malaki ang naging papel na kung saan ang mga Americans ay may impression sa mga Pinoy na pag mga Pinoy ay magagaling talaga kumanta dahil dito sa mga international mga singers natin, like for instance itong sila Charis, itong sila Lea Salonga, sila Arnel Peda, and marami pang iba. So malaking bagay po yun na ang mga Americans ay merong magandang impression pagdating sa mga Pinoy kasi hindi lang po ito ang unang beses na kung saan ang mga Pinoy ay gumawa ng ingay dito sa mga singing contest dito sa Amerika. Okay, at kung nyo matatandaan nga itong si Marcelito Pumoy ay sumali rin dito sa isa sa mga sikat na singing contest sa Amerika dati. Okay, so ngayon mga kapolitika ay ating panunuorin na itong naging interview ni Sofronio Vasquez dito. Madamdamin kasi tayo. So emotional tayong kumanta, and that's what I used. I mean, experience wise, and I just yung kumbaga yung power natin, and people are, every time I talk to people like what's in the Philippines, you guys all can sing. I think you sealed the win
after your performance of If I Can Dream. I think that was a turning point. And you were put in the finale for, the final song of that evening. Tell me about the song choice for that. That song choice was a collaboration by me and my coach Michael Bublé. He really thought of it that that's a perfect song. He told me that, hey, this is your American dream, so why not share it to everyone that this is your dream. Show your vulnerability. You don't have to be perfect, but it's a little bit challenging because how emotional that song is. Of course, it's still a singing competition. You have to just nail every note, but nowadays I felt like naging effective siya kasi yung mga Americans in-embrace nila yung pagiging emotional ng mga Pinoy, and it worked. So talagang naging maganda yung resulta. Thank you, guys. Syempre, nung nanalo ka na, I'm sure nag-flashback nga sa'yo yung mga pinagdaanan mo. But what's one thing that's good for you is always forward-thinking ka. So, anong plano ngayong December? To go back home in the Philippines and eat adobo and probably, of course, visit my hometown here in America, Utica, New York, and just pay tribute to how supportive they are as a community. And I even got the call from the New York State Senator, and he told me like, when are you available, because we are trying to put up a recognition session for you. So sobrang palad lang talaga na we as Filipinos are recognized everywhere, and talagang nakakatuwa sa pakiramdam na we made history. Ibang klase ka talaga. I mean, the first time that I spoke with you, yung equal parts ka na. I'm just so blessed to be able to work with my team, Michael Bublé's team, Team Bublé, kasi we were the last two standing, Shai and me. Oh my gosh, Shai is equally as powerful, and I mean, she has the voice really. So sobrang supportive lang din ni Shai, and I can't wait na anong mangyayari sa career namin dalawa. Kay Mama, maraming salamat. Ayokong maging emotional dito. Salamat for your prayers kasi kahit malayo ka, you always put so much effort, and you made sure na every time I sing on stage, I have a call from you before stepping on that stage. And to all my family, my cousins, my friends, and everyone in the Philippines, maraming salamat po kasi lahat ng prayers nyo ay dumiretso kay God at sinower ni God sa akin na okay, ito yung prayers no kay Sof. So maraming salamat, at I cannot wait to just hug everyone and bring home the trophy, at talagang nadala ko sa inyo lahat. Oo nga nung uli tayo nag-usap, sabi mo, malay natin. Malay natin, no? Sinabi ko nga malay. And gusto ko lang din sabihin, Miss Yong, na every day I wake up, I'm in my hotel room, I always make sure that I hear Carson Daly's voice. The winner of The Voice Season 26 is Sofronio. That's the power of manifestation. So every day ko siyang pinapakinggan sa utak ko. Nag-set talaga siya ng power sa utak ko and heart ko. If anything also, you've taught America how to say Sofronio correctly. Oh yes, and they know it. It's weirdly, alam talaga nila kung paano i-pronounce. Mas nagkakamali pa yung Pinoy to pronounce it. But Americans are so perfect with it. And ang tawag pala ng nanay mo sa'yo, Lang. Lang, yes, Lang. Because parang palangga. Yes, so... Term of endearment. Yes, oo. Oh my God. So, ngayon, ilang interviews ang ginawa mo just for today? Wow. So I had 2 days of press interview. Kahapon po I had 30. Today I had 24. So talagang non-stop and no complaints. Mahal na mahal ko yung trabaho ko, at kahit everyday kong gagawin to, I'll be forever grateful. So mga kapolitika, yun po ang naging interview dito kay Sofronio Vasquez, ang nanalo dito sa The Voice America. At yung ating sinasabi dito na kung saan yung talagang susi sa pagkapanalo ni Sofronio ay yung kanyang emosyon, na kung saan isinadala niya dito sa pagkanta, and then malaki ang naging impact nito dito sa mga audience. So sa tingin nyo ba, ano ang naging susi at naging dahilan ng pagkapanalo ni Sofronio Vasquez dito sa kanyang pagkapanalo sa The Voice America? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.